Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, inaanyayahan tayo na samahan si Jesus doon sa ilang. Alam natin na si Jesus ay 40 araw na tinutokso ng Diablo doon sa ilang. At sinabi sa ating ebanghelyo, kasama rin niya ang mga mailap na hayop at doon pinaglilingkuran din siya ng mga anghel. Mga kapatid, yung tatlong mahalagang detalyeng ito ay mahalaga dahil kung ikaw ay isang Hudyo, marahil agad mong makikita na parang inilalarawan sa ating ebanghelyo ngayon na si Jesus ang bagong Adan na kumakatawan sa tao. Kung inyong matatandaan ang kwento ng unang pagsuway ni na Eva at Adan, matapos ang kwento ng unang pagsuway, nagtapos ang kwento sa paglabas nila doon sa halamanan ng Eden. Dati-rati, bago ang unang pagsuway, sinasabi din, nakikipabuhay ang tao ng mapayapa kasama ang lahat ng nilikha ng Diyos, kabilang ng mga maiilap na mga hayop. At kung inyo ring matatandaan, doon sa halamanan ng Eden, nagbabantay sa pintuan ang anghel ng Panginoon. Sila ang naglilingkod sa Panginoon. Fast forward, sa paglalarawan sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin na parang ipinakikilala ni Ebanghelista San Marcos na si Jesus ang bagong Adan. Kung ang unang Adan ay nagtapos sa pagsuway at pag-ayon sa tukso at kasalanan, ang bagong Adan ay maninindigan laban sa tukso at kasalanan. Nagsisimula muli ang Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago, magbalik loob sa Diyos. So that in the face of temptation and sin, God does not condemn but offer us hope. Nagbibigay siya ng panibagong pag-asa. Kaya nga mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ganito rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung babalikan natin yung first reading, ito yung tagpo matapos ang pagbaha na naranasan ni Noe at ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng baha, muling nakipagtipan ang Diyos kay Noe. It was a divine initiative. Ito ay inisyatibo ng Diyos, mula sa Diyos. At sabi ni Yahweh, hindi na ako muling magpapadala ng baha, at muli lilitaw ang mga ulap, at sisilay na muli ang bahaghari. Alam natin na kapag lumabas ng bahaghari o rainbow, tanda yan na wala ng ulan. Tapos na ang unos. Wala na ang bagyo. Dahil lumabas na ang bahaghari. Hindi na muling lilipulin ang buhay. Yan ang sabi ni Yahweh sa ating unang pagbasa. At yun marahil mga kapatid ang biyaya para sa atin ng Kwaresma. Ang biyaya ng Kwaresma ay biyaya ng panibagong pagsisimula. Ang biyaya ng Kwaresma ay panibagong pag-asa, kalayaan mula sa sakit na dulot ng kasalanan, at pagharap sa kaligtasang hatid ni Kristo. Si Jesus ang ating pag-asa, siya ang nagpapanibago at nagdadalang habag sa atin. Kaya nga mga kapatid, sumasabay dyan ang panahon, no? Alam nyo kung nabubuhay tayo doon sa lugar na nagkakaroon ng snow o nagkakaroon ng yelo. No? Ito yung mga panahon din na unti-unti nang nalulusaw ang yelo at nagpapalit na ng panahon. No? Ngayon ay panahon ng springtime, no? Panibagong pagsisimula, panibagong pag-usbong ng buhay. Kung dati-rati, makikita ang landscape na punong-puno lang ng yelo. Ngayon, unti-unti nang umuusbong muli ang buhay. No? Yan ang biyaya ng panahon ng Kwaresma. No?
Kaya nga mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. It is a story of restoration. Kaya nga mga kapatid, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na nararanasan natin ang tukso. At minsan tayo rin ay nahuhulog sa kasalanan. Subalit binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon ng Diyos na makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. At kung tayo ay nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos ng taos sa ating mga puso, para din tayong naglalakbay sa ilang. Alam nyo mga kapatid, hindi madali ang paglalakbay sa ilang. Kasi minsan yung wilderness o yung ilang, malungkot, madilim, nakatatakot, at karaniwan, maging ang pananampalataya natin ay masusubok kapag nandoon tayo sa ilang. Tanungin ninyo yung isang taong nagsisikap na magbago mula sa kanyang masasamang hilig, mula sa kanyang bisyo, mula sa kanyang mga pita. The struggle is real. Hindi yan parang walk in the park. Makikita natin na hindi madali ang paglalakbay sa ilang. Lalong-lalo na doon sa isang taong nagsisisi at nagsisikap na magbago. Sapagkat kailangan din nating harapin ang katotohanan na habang kumikilos ang Diyos, alam din ng demonyo ang ating kahinaan. Alam ng demonyo kung saan tayo mahina. Alam ng demonyo kung papaano tayo tutuksuhin. At minsan pinalalakas din ng demonyo ang ating mga pagdududa, ang duda sa ating mga puso. At minsan pinalilimot pa niya sa atin yung mga alaala natin ng Diyos. At hindi niya pinapalimot sa atin yung ating mga atraso at yung mga dating pagsuway. Minsan pa nga ang demonyo parang sirang plaka yan. Uulit-ulitin niya yung mga kasalanang nagawa natin in the past hanggang sa maghina tayo, mawalan tayo ng loob at magduda tayo sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Subalit pinapaalala sa atin ng unang linggo ng Kwaresma na napagtagumpayan ni Jesus ang ilang. Mas dakila at makapangyarihan ng Diyos. Alam ni Jesus na hindi natin kayang mag-isa. Di ba minsan naalala niyo yung kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Alam ng Diyos yan. Kaya nga nagbibigay siya ng biyaya, nagbibigay siya ng tulong. Siya ang ating huwaran na pagtagumpayan na ni Jesus ang ilang bilang bagong Adan. Tayo rin, kaya din natin. Dahil si Jesus ang kasama nating maglalabas sa atin mula sa ilang, pabalik sa bagong Eden, tungo sa paghahari ng Diyos. Sa tulong ng kanyang pagbibiyaya, tayo rin mapagtatagumpayan natin ang mga ilang na lugar sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, magandang kunin natin ang pagkakataong ito para magkaroon ng pagsusuri ng ating sarili. This is the time where we can also do an examination of our hearts, examination of our consciousness. Mayroon bang bahagi ng buhay natin na nangangailangan ng pagbabago at pagpapanibago? The season of Lent is an invitation for us to have an honest appraisal of ourselves and our lives. Let go of our selfishness. Let go of our pride. Let go of our favorite sins. Let this Lent be once again a time of renewal. Let us focus our gaze on God. May this moment be a time of renewal, a time for us to start over again. Mga kapatid, sa unang linggong ito ng Kwaresma,
ibahagi natin ang mabuting balitang ito. Tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mahal ng Diyos. Anumang tukso, anumang nagpapabigat sa buhay natin, anumang nagbabanta sa atin para malayo ang puso natin sa Diyos, ay malalampasan. Dahil una tayong minahal ng Diyos at sinasamahan tayo ni Jesus sa ilang ng ating buhay, patungo sa bagong Eden, patungo sa kanyang paghahari. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.